nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ano ba sabihin ng luwalhatiin? Glorify. Di ba? Glorify. Luwalhatiin. Glorify God in your body. So, ang ipangluluwalhati nating ipangpupuri natin sa Panginoon ay itong mismong ating katawan. Diba? Itong ating individual na katawan, ang siyang gagamitin natin para luwalhatiin, i-glorify ang Diyos sa pamamagitan nitong physical body natin. No? At kung ating papansinin naman, mas majority, tama nga, nagagamit ng tao yung kanyang katawan para purihin ang Panginoon, para pasalamatan ng Panginoon, luwalhatiin ang Diyos. No? Pero, kung titingnan natin, papansinin natin, pag-aaralan natin ang takbo ng tao sa sanlibutan, mas majority yung hindi nalaluwalhati ng kanilang katawan ng Diyos. Di ba? Mas marami yung gumagawa ng bagay na hindi ikalulugod ng pangalan ng Diyos. Mas maraming tao ang gumagawa ng lihis dun sa kalooban ng Diyos. Kaya kung ating papansinin ang takbo ng sanlibutan, saan nating kalimitang nakikita ang tao? Kung saan niya ginagamit yung kanyang katawan. Nagagamit ba para luwalhatiin ng Diyos? O nagagamit ba para ipagkasala niya sa Diyos? Ang sabi, sa unang Korinto 6:18, magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Tingnan natin, pakikiapid. Yan, hindi lang din naman sa physical Pakikiapid sa kapwa, hindi maging sa spiritual. Mas marami ang nakikiapid sa Diyos. Diba? Dahil ang iba'y maraming Diyos. So, ang nangyayari, imbis na magamit yung katawan para purihin ng Panginoon, hindi pinagkakasala pa dahil sa pakikiapid. Dahil sa pagkakasala sa Diyos. Nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Sa iglesia o sa kapatiran, ano rin ang sabi ni Apostol Pablo na mangyayari din sa ilang kapatid? Kasi hindi lang sa labas ng iglesia may nangyayaring ganyan. Mga pagkakasala, pakikiapid na ayaw ng Diyos. Yan, mapapisikal at espiritual, ayaw ng Diyos. Sabi nga sa banal na kasulatan, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos kapag ka nandyan sa ganyang kalagayan ng pagkakasala. At kaya tayo tinuturuan, pinapaalalahanan ni Apostol Pablo dahil may nakikita rin siya sa panahon nila. May nakikita siya sa kapatiran na nahahawa noong mga nandoon sa labas. Kaya ang sabi niya, ang sumunod na talata 6:8, kundi ang kapatiran ay nakikipag-usapin laban sa kapatid. At ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisipananampalataya. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo, ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Ngunit kayo rin ang mga nagsisigawa ng kalikuan at nangagdaraya at ito'y sa mga kapatid ninyo. Isang paalala ni Apostol Pablo, sapagkat nangyayari noon at hanggang sa panahong kasalukuyan, nangyayari sa loob ng iglesia. Kaya laging nandoon yung pagpapaalala sa atin ng salita ng Diyos.
Ano? Ngunit kayo rin ang mga nagsisigawa ng kalikuan, nangagdaraya. Kung pupuntahan natin yung itaas, ayaw ni Apostol Pablo, no? Na ang kapatiran kung mayroong usapin, dalhin wika sa mga liko. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ano ba naman kayo? Wala ba naman man lang ekang nakakaunawa, nakakaalam para magpayo sa kapatiran? Bakit dadalhin pa sa labas? Dadalhin pa sa mga liko para siyang humatol? Di ba? Ayaw niya. Kaya nga pagdating sa mga suliranin sa loob ng iglesia, hanggat maaari talaga, kapag ka may usapin ang dalawang magkapatid, dadalhin, idudulog doon sa pamamahala ng iglesia, sa Council of Elders. Doon inihahain kung ano ang problema para maayos. Hindi yung punta agad doon sa barangay, kapatid mo sa iglesia, yung iyong ipapabarangay, yung iyong ihahabla sa hukuman. No? Ayaw nun. Ang gusto ng Diyos, talagang hanggat maaari, sa loob ng iglesia, magawa na ng paraan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, wala bagay kang makapagpapayo sa inyo sa kanila? Bakit kinakailangan agad nandoon, idudulog sa hukuman, wika ng mga liko? Yon. So, ibig sabihin talagang nandoon kasi kung nandoon ang pag-ibig kasi sa kapatiran, hindi na kinakailangan lumaki pa kung ano ang suliranin. Kaya nga napansin niya yon. Nagsisigawa kayo wika ng kalikuan, nangagdaraya, at sa mismong mga kapatid wika ninyo. Ngayon, meron bang halaga sa Diyos yung gawa ng mga liko kung saan niya ayaw ni Apostol Pablo na dalhin sa hukuman sa labas ng iglesia kapag ka mayroong usapin ang magkakapatid sa iglesia? Ano ba sa Diyos? May halaga ba sa Diyos yung gawa ng mga liko kung ang katawan ay gagamitin doon sa masasamang gawa? 9. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magdanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manlalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Ito natin, hindi raw magsisipagmana ng kaharian ng Diyos yung mga liko. Binanggit, ano mga gawa niya, mga liko na yan. Pagkatapos, doon wika ninyo dadalhin sa hukuman ng mga liko. Kayang-kaya naman ibigyan ng solusyon sa loob ng iglesia kung tatanggapin lang at paiirali ng pag-ibig sa isa't isa. Diba? So, doon pinakikita sa atin, hindi lang sa labas ng iglesia nagkakaroon ng mga problema, kundi maging ang kapatiran sa loob ng iglesia, may ganito ring mga problema. Ngayon, meron bang nangyayaring ganyang bagay sa iglesia ayon kay Apostol Pablo? So 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo. So talagang tuwiran ang sinabi ni Apostol Pablo, meron talagang nangyayaring ganyan. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo, ang sabi ni Apostol Pablo. No? Kaya meron talaga sa loob ng iglesyang ganyan nagiging problema. Kaya lang ang sabi ni Apostol Pablo, hinugasan na kayo Binanal na kayo. Bakit kinakailangan pang maging katulad ng gawa ng mga liko? Hindi dapat. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo pa rin, mangagbago kayo ng pag-iisip. Diba? Dahil tayo nangabihisan na ng bagong pagkatao. So, kung tayo nangabihisan na, hindi na nararapat na maging
gaya ng mga liko yung gawa ng ating katawan. Meron bang nangyaring ganyan na bagay? O ano rin yung literal na ginawa ng tao sa kanyang sariling katawan na akala niya nakapaglilingkod siya noon sa Diyos. Pagdating din, alam natin itong katawan natin ginagamit natin para purihin ng Panginoon, luwalhatiin ng Diyos. No? At ginagamit din ng lahat ng tao na gustong magbanal sa Diyos. Pagdating sa espiritual, ginagamit din ng tao, lahat ng tao, ang katawang ito para purihin ang Diyos. Ano lang ang pagkakaiba? Ang sabi, Colosas 2:23, ang mga bagay na iyay katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw. Pagdating sa espiritual na paglilingkod sa Diyos, gamit itong katawan para purihin ng Panginoon, ang nangyayari, meron daw pagsambang kusa. May pagpapahirap pa ng katawan. Kaya lang, walang anuman daw kabuluhan. Bakit nawawalan ng kabuluhan? Gayong nagbabanal din naman. Gayong, ang sabi nga, nagpapakahirap pa ng katawan. Baka mas higit pa sa atin ang ginagawang sakripisyo. Diba? Pero bakit nawawalan ng kabuluhan? Bakit nawawalan ng kabuluhan? Diba? Sabi ng Panginoong Kristo, kinote niya, nakasulat sa matandang tipan, ang sabi ng Diyos doon, dahil doon sa turot aral ng tao, ang sinasampalatayanan, sinusunod ng tao. Kaya nawawalan ng kabuluhan. Bagamat ang sabi, nagpapakahirap daw ng katawan, nagpapakababa, may pagsambang kusa, kahit na ikay magpapako sa krus. Diba? Pagka mahal na araw, nagpapapako sa krus, nagpepenitensya. Ayun yung sabi, At sa pagpapakahirap sa katawan, itong literal na katawan nato pinahihirapan, nagsasakripisyo, pero wala din daw kabuluhan. Sapagkat kapag hindi turot aral ng tao, hindi turot aral ng Diyos, at naging turot aral ng tao, talagang walang kabuluhan sa Diyos. Mauuwi sa wala. Kahit anong sakripisyo ang gawin mo, anong hirap ang gawin mo, ibigay mo man ang sarili mo, pero kung hindi ayon sa turot aral ng Diyos, walang kabuluhan. Diba? Ayan, sinasabi ng banal na kasulatan, walang anumang kabuluhan kahit nagpapakahirap ka ng katawan. Tulad ditong nangyari, nabibigay din nating halimbawa. Nung panahon ni Elias, saka nung mga propeta ni Baal, ano ang ginawa ng mga propeta ni Baal? Para yung apoy dumating doon sa kanilang ihahandog, na walang apoy na gagamitin, kundi hihingi sila sa kanilang mga Diyos. Anong ginawa ng mga tao, ng mga propeta ni Baal? Napakarami nila. Ginamit ang katawan. Maghapon nag-iikot doon. Anong ginawa sa katawan? Sinugatan ng kanilang mga sariling katawan. Natigmak ng dugo yung lupa dahil doon sa kanilang sariling dugo na pinahirapan ng kanilang sariling katawan para lamang ipagkaloob ni Baal yung apoy. Ano nakikita natin doon? Ginagamit nila yung kanilang katawan para luwalhatiin si Baal, para dinggin sila ni Baal, pero sa kabila ng kanilang paghihirap na halos mamatay na dahil sa hirap na kanilang dinanas, pagsugat sa kanilang sarili, pagdanak ng dugo, sariling dugo nila para ipagkaloob lang ni Baal yung apoy na hinihingi nila, pero hindi nangyari. Doon nakikita natin, walang kabuluhan. Kahit ibigay mo yung sarili mo, kung ibang Diyos ang iyong tinatawagan at hindi yung Diyos na itinuturo ng banal na kasulatan, walang kabuluhan ang iyong pagsamba.
Hindi ka diringgin nun tunay na Diyos sapagkat ibang Diyos ang iyong tinatawagan. Ayan, nangyari. Walang dumating na apoy. Samantalang si Elias, pinalagyan pa niya ng tubig. Yung kahoy, 100 lang niya sa Panginoon. Ibinigay yung apoy. Kahit tigmak ng tubig, pati yung tubig nagliyab. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, para ba kanino dapat gamitin yung ating katawan? Tulad niyan, ginamit nila para purihin si Baal. Di ba? Yung katawan din nila ginagamit nila para purihin si Baal. Pero kanino natin dapat talagang iukol yung ating katawang ito? Sa 13 ng 1 Korinto, ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon, at ang mga ito. Baliwala rin to. No? Itong tiyan natin para sa pagkain para sa tiyan, pero iwawasak din, mawawala din ang kabuluhan yan. Datapwat ang katawan ay hindi sa pakikiapid, para kanino? Kundi sa Panginoon, at ang Panginoon ay sa katawan. Diba? Kaya tayo, bilang mga lingkod ng Panginoon, hindi tayo dapat talaga doon sa pakikapid. Itong katawan nating ito, hindi dapat mapunta doon sa pakikiapid. Mapaphysical, lalo na spiritual, na pakikiapid sa Diyos, hindi dapat. Itong ating katawan ay para sa Panginoon. Kung para sa Panginoon, gagawin natin kung ano yung gusto ng Panginoon. Kung ano yung kalooban ng Diyos, ang siyang gagawin ng bawat isa sa atin. Kanino ba dapat maging kasangkap ang ating katawan? Sa sumunod na mga talata, 15-17, hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin ko mga sangkap ng isang patutot? Huwag nawang mangyari. O hindi baga ninyo nalalaman na ang pakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. No? Alam natin patutot. Diba? Yun yung mga bayaran. So, hindi dapat mangyari sapagkat yun ay isang uri ng pakikiapid kung nandun ka sa kalagayan na nakikisama sa patutot. No? Hindi pwede. Dapat tayo nakikisama sa Panginoon at kaisang espiritu niya. Hindi doon sa gawa ng laman. Sapagkat yun daw, kung ikaw ay nakikiisa doon sa babaeng bayaran o vice versa, nakikisama ka sa pagkakasala nun. Kung ano yung pagkakasala nung babaeng kinasama mo, ganun din ang iyong pagkakasala. Kapwa kayo nagkakasala sa Diyos. At alin ba yung nakatira sa ating katawan na dapat siyang manaig lagi sa ating buhay? Sa talatang 19, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Templo tayo ng Diyos di ba? Mula nang tayo'y bautismuhan, bukod doon sa Espiritong nasa atin, mayroon pang isinangkap na isang kapangyarihan sa atin. Yun yung Espiritu Santo na nananahan sa atin. Kaya sabi, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa atin. Tinatahanan tayo ng Espiritu Santo. Kaya ang dapat na manaig, kung ano yung nais ng Espiritu Santo na siyang kapangyarihan ng Diyos,
Yun yung nagdidikta sa atin na ito ang gawin mo, yung kalooban ng Diyos, hindi yung sarili nating kalooban. Sapagkat alam natin, mahina yung laman natin, madaling maakay, no? Ng paggawa ng masama. Wag nawa yun ang mangyari, kundi yung espiritong nananahan sa ating ansyang manaig, no? Para magawa natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Sa talatang 20, kaya kung ano yung ipangluwalhati natin sa Diyos na pinagkunan natin ng ating paksa, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo na inyong katawan ang Diyos. Pansinin natin, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Sa halaga tayo binili. Ano ang ipinambili sa atin? Hindi ba yun ding mismong katawan ng ating Panginoong Hesukristo? Kaya dapat wikang luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ito ring katawang ito ang siyang gagamitin natin para luwalhatiin ng Panginoon. Kaya tayo nilikha ng Diyos upang siya'y ating luwalhatiin. Huwag maging tulad doon sa sinasabi ng iba na, lagi nating nababanggit din, sa Isayas, sinitas din ni Apostol Pablo, sa Korinto. Ano nasabi ng mga tao? Sige, magsikain at magsinom na lang tayo. Yamang bukas tayo ay mga mamatay. Yun ang kuminsan ng kaisipan ng tao. Nagagamitin yung katawan na ibinigay ng Diyos. Imbis na ipampuri sa Diyos, gagamitin sa sariling kapakanan, gagamitin sa sari-saring mga kalayawan ng sanlibutan ito. Anong kaisipan? Bukas din, mamamatay tayo. Gamitin na natin. Minsan lang tayo mabubuhay eh. Di ba? Lagi nating naririnig. Minsan lang tayo mabubuhay sa lupang ito. Sige, magpakasaya na tayo. Hindi natatanaw yung bagay na hinaharap. Ang nakikita lang lagi ng tao, yun nandyan. Yung malapit, yung nakikita ng mata. Pero yung pang-espiritual, yun ang hindi nakikita ng maraming tao sa sanlibutan. Tinandin natin, sa ating paksa, ang sabi, luwalhatiin ng ating katawan ang Diyos. So ito talagang katawang ito ang magiging kasangkapan. Di ba? Kasi paano maglilingkod ang tao kung patay siya? Wala itong katawang ito na kumikilos. Kaya tayo nabubuhay para paglingkuran ng Panginoon. Kaya tayo nilikha ng Diyos para papurihan ng Panginoon. Di ba? Itong katawan natin ang gagamitin natin. Kaya nga, tulad din ng ginawa ng mga Israelita noong unang panahon. Tingnan natin, ayan, sa panahon ni Ezra sa ni Nehemias, no? Ano ang ginamit ng mga Israelita para maipagtayo nila ng templo ang Diyos? Instant ba? Tulad ba nung ginawa ng Diyos, magkaroon nito? Hindi naman, dahil hindi naman Diyos ang gumawa ng templo, kundi kinasangkapan ng Diyos ang mga tao, ang mga Israelita, para gawin ang kanyang templo. Itong sariling katawan nila, ang ginamit nila kumilos para gumawa ng templo kung saan doon nila sama-samang papupurihan, luwalhatiin ang Diyos. Napakahirap pa nga niya, panahon ng mga digmaan. Kaya sa panahon na kanilang ginagawa ang templo ng Diyos, yung wikang isang kamay nila may hawak na tabak. Yung isang kamay nila gumagawa. Ano nila ibig sabihin? Handa sila. Sa anumang oras na dumating ang mga kalaban, handa silang makidigma para ipagtanggol yung templo ng Diyos, para ipagpatuloy nila yung pagtatayo ng templo ng Diyos. Ayaw kasi ng mga kalaban nila. So, ano ang ginamit nila? Itong katawan. Paano nilang ginawa yung templo? Doon sa sama-sama nilang tulong. Hindi rin maaaring isa lang.
Hindi maaaring si Ezra lang, hindi maaaring si Nehemias lang na propeta ang siyang gumawa ng templo, kundi kailangan niya ang buong Israelita kumilos para gawin ang templo ng Diyos. Kung ating nga ikukumpara sa walis, tingting, isang tingting ka lang, makapagwawalis ka ba? Makapaglilinis ka ba? Hindi. Yung maraming tingting ibinigkis para maging isang katawan, para mayroong magawa. Ganon din ang ginawa ng Israelita. Hindi lang ang mga propeta, hindi lang isang propeta, hindi dalawang propeta, ang siyang gumawa, kumilos para gawin ang templo ng Diyos. Lahat sila sama-sama, nagbigkis, nagsama-sama, nagkaisa para magawa yung templo ng Diyos. Gamit itong katawang ito para papurihan ang Panginoon. Ganon din sa ating panahon. Tayong lahat, itong ating katawang ito, ginagamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ginagawa natin yung ating tungkulin sa Panginoon. Tayong lahat na nasa loob ng iglesia, may kani-kaniyang sari-sariling katawan. At ibinigkis tayo sa isang katawan kay Kristo. Sa isang iglesia, pinagsama-sama tayo sa isang iglesia. Para ano? Para lumaki wika ang katawan. Diba? At ang bawat kasukasuan, bawat miyembro sa loob ng iglesia, maliit ka man, sa paningin ng tao, lahat mayroon tungkulin sa Diyos. Kaya mahirap ka sa literal, kaya mayaman ka, lahat yan. Pagka nagkaisa-isa, nabigkis sa isang pag-ibig, nabigkis sa isang paggawa sa iglesia, lalaki ang katawan. Di ba? Meron tayong magagawa para sa iglesia. Yan ang kailangan sa loob ng iglesia. Pagkakaisa ng bawat isa. Bawat wikay kasukasuan, bawat sangkap ng katawan, may halaga. Kuminsan, yung inaakala ng tao na sangkap ng katawan niya na parang walang halaga, siya pa palang mas mahalaga. Ganon din sa loob ng iglesia. Akala ng kapatid, kung siya ay mahirap, wala na siyang halaga. Hindi. Lahat tayo mahalaga sa Panginoon. Lahat tayo may karapatang pumuri sa pangalan ng Panginoon. Lahat ba ngayon ng katawan ay karapat-dapat na lumuwalhati sa Diyos o meron lang karapat-dapat na lumuwalhati sa Diyos? Sapagkat ang sabi nga, luwalhatiin ng Diyos ng inyong katawan. Nabanggit natin kanina na marami ginagamit ang katawan sa masasamang bagay, sa hindi kalooban ng Diyos. Sino nga ba ang tunay na mayroong karapatan para lumuwalhati sa Diyos? Unang Pedro 4:16, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ito daw katawan natin, gagamitin natin para pangluwalhati sa Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo. Ang sabi naman ni Apostol Pedro, luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Saang pangalan? Kung tayo lahat sa individual, may kani-kaniyang katawan at pinag-isa, binikis sa isang katawan. Alin yung ibinikis na yon? Saan tayo ibinikis sa isang katawan? Sa iglesia. Luwalhatiin daw ang Diyos sa pangalang ito. Saan? Sa pangalang Kristiyano. Lahat tayo Kristiyano. Saan nagmula ang Kristiyano? Sino yung tunay na Kristiyano na ayon sa banal na kasulatan? Sapagkat lahat ng tao na naniniwala kay Kristo, sasabihin na siya ay Kristiyano. Walang magsasabing hindi siya Kristiyano. Magiging antikristo. Lahat ng naniniwala na nanampalataya kay Kristo, Kristiyano. Pero sa banal na kasulatan, sino ang tunay na dapat na lumulahati sa pangalan na kung saan yun daw yung mga Kristiyano? Sino yung mga Kristiyano na binabanggit na Apostol Pedro? Gawa 11:26. At nang siya ay kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia, at nangyari na sa buong 1 taon siya ay nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao
at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. So yung Kristiyano galing doon sa iglesia. Yung Kristiyano, yun na mga tagasunod ni Kristo. Kaya sila na mga Kristiyano nandoon sa iglesia. Saang iglesia? Doon sa iglesyang pinangunguluhan ni Kristo. Doon sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Na yung mga nandoon sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na mga tagasunod ni Kristo, tinawag silang mga Kristiyano. Kaya ang tunay na sinasabi ng banal na kasulatan ng mga Kristiyano, yung nandoon sa iglesia. Di ba? Yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Doon ibinigkis ang lahat para maging isang katawan sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Kaya nga, yun ang maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, na ang talagang sinasabi ng banal na kasulatan na mayroong karapatang lumuwalhati sa Diyos, yung mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano na nandoon sa iglesia ng Diyos. May kabuluhan ang pananampalataya ng bawat isa sa atin kung tayong lahat ay nandoon sa iglesia. Ano rin ang pinaingatan sa ating buo ni Apostol Pablo? 5:23 na unang Tesalonica, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So itong tayo bilang tao, meron tayong sangkap ng katawan. 3 sangkap ng katawan. Binubuo itong ating katawan, itong ating pagkatao, no? Espiritu, kaluluwa at katawan. Hindi pwedeng mawala ang isa diyan. Di ba? At lahat ng yan, para saan gagamitin? Hindi kasi pwedeng kumilos yung katawan natin para ipangluwalhati sa Diyos kung wala yung espiritu at kaluluwa. Patay. Ang sabi, ang katawang walang espiritu, patay. Alisin mo isa dyan, hindi mo pwedeng gamitin para papurihan ng Panginoon. Kinakailangan lahat ng yan nandyan. Para gamitin saan? Para sa pagpurit, pagluwalhati sa Diyos. Di ba? Sabi nga ng Panginoong Kristo, may nagtanong sa kanya, ano ba dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano sabi ng Panginoong Kristo? Iibigin mo ang Diyos mo ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong katawan mo. So, puro buo, hindi pwedeng kalahati, hindi pwedeng 3/4, kailangan buo. Iibigin mo raw ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, buong katawan. Ito lahat ng nasa atin bilang tao na nabubuhay sa sanlibutan, gagamitin natin para sa pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay, ano ang pag-ibig sa Diyos? Pagtupad sa kanyang mga utos. Madali kasi sabihin ng pag-ibig. Pero, kung wala yung pagtupad, wala rin. Di ba? Wala daw kabuluhan. Pagka yung pananampalataya mo, walang gawa. Kinakailangan, merong aksyon, merong gawa. Paglingkuran ng Panginoon. Nitong iyong katawan, kasama ang kabuuan. 3 sangkap ng katawan mo. Di ba? Kasi itong katawan natin, hindi kikilos yan. Kaya yung mga nagdaan natin mga teksto, dinidiktahan yan ng isip, ng puso, kung ano ang dapat na gawin ng iyong katawan. Yan ang magdidikta sa iyo para kumilos ang katawan mo, gawin mo yung kalooban ng Diyos. Di ba? So, kinakailangan buo daw yung gawin natin. Ngayon, paano kung kulang? Sabi nga, 3 sangkap. Paano yung itong ating katawan? May kapansanan. Kulang.
Hindi na ba natin pwedeng ipampuri sa Panginoon? Ang sabi, buong katawan gamitin para sa pag-ibig sa Diyos. Paano nga kung kulang ka? Hadlang ba yon? Hindi. Hindi dapat maging hadlang. No? Tulad nung sino yung propeta na nagpalaya sa bayan Israel doon sa Egypt. Ba si Moises? Si Moises may kapansanan sa pananalita. Isa siyang utal. Tumatanggi sa Diyos. Kasi hindi niya kaya magsalita sa harapan ni Paraon. Pero naging hadlang ba yun? Hindi. Kinuha ng Diyos yung kanyang kapatid na si Aaron para maging tagapagsalita ni Moises. So nagkaroon ng paraan. Kulang ang katawan mo, wala kang kamay, hadlang ba yun para paglingkuran ng Panginoon? Bulag ka, hadlang ba yun para paglingkuran ng Panginoon? Hindi. Kung yung nga mga humabol sa Panginoong Kristo, mga bulag, yung dalawang bulag na nanampalataya kay Kristo, hinabol ang Panginoong Kristo. Inihiyawan nila ang Panginoon para sila ay tulungan dahil sa kabila ng kanilang kapansanan, nananampalataya sila sa Panginoong Kristo. Kaya nang makita ng Panginoong Kristo yung kanilang pananampalataya, pinagaling sila. Bulag, nakakita. Pinakikita lang natin, ano pa man ang kapansanan mo sa literal o physical na katawan mo, may kapansanan ka, hindi hadlang para paglingkuran ng buo ang Panginoon. Sapagkat mahalaga itong ating pag-ibig sa Diyos, ang siyang buo para paglingkuran siya. No? Ngayon, sa ganoong paraan, may ihaharap natin yung ating katawan na isang haing buhay. Ano nga rin ang sabi ni Apostol Pablo? O yun pala yung mga may kapansanan na pinakita natin, ano? Lumpo ka, wala kang isang paa, bulag ka, o ano pa man mga kapansanan mo, hindi hadlang. Para maiharap din natin ng buo sa Diyos yung ating katawan, kahit na ikay kulang, literal na kulang yung iyong sangkap ng katawan, bulag o pilay, walang paa, walang kamay, pero kaya nating iharap sa Diyos yung ating sarili na buo sa paanong paraan. 12:1-2 ng Roma. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kailangan daw iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Iharap natin yung ating katawan na haing buhay. Paano? Sa paanong paraan? Sa pamamagitan nung pag-iwas doon sa mga sinabi na yon, no? Huwag daw umayon sa sanlibutan ito. Huwag makigaya sa kanila. Doon sa mga liko na binanggit ni Apostol Pablo sa Korinto. Huwag kang makiayon doon. Huwag kang makiisa doon. Huwag kang makiisang katawan sa kanila. Kundi mag-ibawi ka ng Espiritu. Ang gawin yung kalooban ng Diyos. Para may harap natin ng buo yung ating katawan sa Diyos. Ginagawa natin yung ating tungkulin sa iglesia, kalooban ng Diyos ang ginagawa natin. Hindi tayo gumagawa ng mga bagay na ipagkakasala natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Maiharap natin sa Diyos yung ating katawan na isang haing buhay. Diba? Maiharap natin. Kaya napakahalaga nung tayo nabubuhay sa kalooban ng Panginoon. At kung saan dapat paalipin itong katawan. Dapat ba tayong paalipin sa kasamaan? Doon sa mga gawa ng liko, wika, doon sa mga gumagawa ng umaayon doon sa gawa ng sanlibutan.
Saan natin dapat paalipin itong ating katawang ito? 6:19 ng Roma, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalong kasamaan, gayon din, ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. So, hindi dapat dun sa alipin ka noong mga gawang masama ng tao. No? Hindi sa kasamaan, hindi sa karumihan, dapat maging alipin itong ating katawan. Kundi, maging sangkapwi ka na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Maging alipin tayo ng Diyos. Diba? Kapag kasi alipin ka ng Diyos, sinusunod mo yung Diyos, kung anong gusto ng Diyos. Pero kung ang umaalipin sa iyo, yung mga bagay na masama, kayo nakaalipin nun? Dalawa ang sinasabi. Meron din Diyos ng sanglibutan. Sino ang Diyos ng sanglibutan? Ang Diablo at Satanas. Kapag ka siya yung ama ng mga sinungaling. Siya yung ama ng mga liko. Kaya pagka ang tao napaalipin dun sa gawa ng kalikuan, dun sa kasamaan, magiging alipin ng Diablo at Satanas. Pero kung ikaw ay alipin ng katwiran, sa ikababanal, alipin ka ng Diyos. Alam natin, pares lang naman. Kung saan ang kahihinatnan ng Diablo, doon din kahihinatnan ng kanyang mga alipin. Huwag daw ang mangyari, kundi tayo ay maging alipin ng Diyos para sa ating ikababanal. Sa katunayan nga, sa yung physical na katawan ng ating Panginoong Jesucristo, paano ba ginamit na ating Panginoong Jesucristo yung kanyang katawan? Nabanggit ko kanina, ginamit niya para sa ating din lahat Di ba? Ibinigay niya Unang Pedro 2:24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan. No? Yung kasalanan natin, dinala ng kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Kung paanong sinasabi ni Apostol Pablo, itong katawan nating ito, gamitin nating pangluwalhati sa Diyos, pangpuri sa Diyos. Dahil unang-una na, ginamit ng Panginoong Jesucristo yung kanyang sariling katawan, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, gawin yung bagay na gusto niya ng ating Panginoong Jesucristo, na ipagkaloob ng Panginoong Jesucristo yung kanyang sariling katawan pantubos sa ating mga kasalanan. Ginamit ng Panginoong Jesucristo yung kanyang physical body na ito para tayo ay malinis sa kasalanan. Dinala, wika, doon sa ibabaw ng kahoy nung siya'y ipako sa krus. Ginamit ang katawan. Para ano? Sa pamamagitan wika ng laman, ay tayo'y mga ligtas. No? Para tayo'y matubos sa ating mga kasalanan. So, may halaga talaga itong katawan natin. Siya rin naman natin gagamitin pangpuri sa Panginoon. At yan ay mayroong sinasabing pakinabang kung saan dapat magsanay itong ating katawan. Itong ating katawan na ipinampupuri sa Diyos, ipinangluluwalhati sa Diyos. Dapat doon lang pampurit pangluwalhati sa Diyos. Hindi na doon sa ginagamit para doon sa kasamaan. Ginagamit para doon sa mga walang katuturang bagay ng sanlibutang ito na hindi walang kabuluhan sa Diyos.
yung mga bagay na nagagawa. Pero pagka ang katawan mo, ginamit mo sa pagbabanal, ang sabi ni Apostol Pablo, ng Timoteo 4:7-8, datapat itukil mo ang mga katahang masasama at walang kabuluhan, at magsanay ka sa kabanalan, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Kaya ito rin katawan natin, ating gagamitin para makamit yung pang-espiritual higit sa lahat. Yung darating, yun yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Itong katawan natin ang ating gagamitin para maabot yun, makamit yung pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabanal, pamamagitan ng pagsunod ng katwiran at katotohanan ng Diyos. Dobleng pakinabang sa buhay nito, tutulungan tayo ng Panginoon. At higit sa lahat, doon sa buhay na darating. Yun ang dapat na mas tanawin natin, titigan natin, para itong katawang ito ay gawin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Meron tayong pangako sa Diyos, yun ang buhay na walang hanggan, at ang gagamitin natin itong ating sarili para tayo maging karapat-dapat sa Diyos. Isang magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa iba't ibang mga dako. Maraming salamat po, Minister Ferdinand A. Lorido, para po sa pagtatalakay ng ating mensahe.